ng itsura niya, no? Ginawa ng tahanan, may kama, may sopa. Yan, makikita nyo na yan is almost ano na, 2 taon na ho na ginagawa ng MMDA yan simula nagsimula yung clearing operation. Is talagang matitigas talaga yung mga nakatira dyan. Baga, inalis na yung mga gamit dyan, pinaalis na sila dyan. Tignan nyo naman, no? Yan yung nakita nyo nalagay, drive safely. Sa ilalim mo niyan, dyan mo sila pumapasok para di sila makita. Ayun, may suotan po sa ilalim yan. Sumot kayo sa ilalim yan, nandun mo sila natutulog. Sa pamumuno ni Sir Robert Babas. And nung makikita nyo ngayon sa ating screen ay dyan po sa may Center Island. Ayan mo, sa may bandang EDSA, sa may bandang Balintawak. At ito nakikita nyo ay pabalik-balik po dyan yan at lagi na nagpupunta yung MMDA dyan. Araw-araw ho pupunta dyan at araw-araw pabalik-balik ang mga informal settler po dyan. Tignan nyo naman ang itsura niya, no? Ginawa ng tahanan, may kama, may sopa. Yan, makikita nyo na yan is almost ano na, 2 taon na ho na ginagawa ng MMDA yan simula nagsimula yung clearing operation. Is talagang matitigas talaga yung mga nakatira dyan. Baga, inalis na yung mga gamit dyan, pinaalis na sila dyan. Talagang patuloy pa rin sila na bumabalik talaga, pabalik-balik lang. Bali ang eksena niyan is paulit-ulit lang. Tignan nyo naman, no? Yan yung nakita nyo nalagay, drive safely. Sa ilalim mo niyan, dyan mo sila pumapasok para di sila makita. May suotan po sa ilalim yan. Sumot kayo sa ilalim yan, nandun mo sila natutulog. Minsan dyan, no, gumagawa ng hindi maganda na bibisyo dyan. Nakatago sila sa loob niya para di sila makita. Ayan, nilagyan nila ng mga gamit nila dyan. Kasi dati kasi matataas yung mga halaman dyan, yung mga puno-puno dyan, kaya di sila madalas na dyan na makita. Ngayon ay talagang lantaran na, kitang-kita na sila dyan. Ayan ang ginagawa nilang tahanan. Ginawa ng basurahan, tambakan ng mga gamit. Dahil ang pamumuhay siguro nila is nangangalakal sila. At yung mga nakalakal nila, iniipon nila. At dyan tinatambak sa itinuring nila na magsamantalang tahanan. Kaso dyan nga lang sa Center Island, which is bawal talaga dyan. Nakita nyo naman, no? Talagang napakarumi na ng lugar, ginawa ng basurahan. At ito pa isa, dito rin sa Center Island din, magkakasunod lang ho yan. Ayan, no? Makita nyo naman, no? Sinitsura, oh. Ay, nakikita nyo na yun, hindi na talaga bago yan. Araw-araw po talaga ganyan ang eksena. Walang katapusan. Kaya hindi natin alam kung kailan ba matatapos yung ano na yan, paglilinis dyan sa may bandang Center Island, sa may EDSA. Ayan, o, dyan na naninirahan. Minsan pag tinatabay mo, galit pa sila dyan. Kung alam nyo lang ho, sa paulit-ulit namin pinapalabas yun, paulit-ulit din napapaaway at nakaka-encounter ang mga MMDA ng mga matitigas ang ulo. Siyempre, pinagbigyan mo ng 1, 2, 3. Hindi naman pwedeng palagi pagbibigyan. Yun, yung mga pang-4 talagang abusado na talaga. Kaya napilitan na talaga ang puwersahin sila na paalisin dyan. Talagang kung hindi mo gagawin yun, talagang walang mangyayari. Nandiyan lang sila, pabalik-balik lang. Ngunit talagang matigas pa rin talaga. Kita nyo na may tsura ng pinapaganda ng MMDA ng ating gobyerno. Yung kalsada na yan, nilagyan ng mga halaman, puno, ngunit ginawang hideout na ng ating mga informal settler, yung mga walang tirahan, mga nakatira sa kalye. Kasi pag nandiyan sila sa halaman, sa mga puno-puno, hindi ka talaga makikita dyan, malilim pa. Center Island, yung parang tawiran doon sa taas, o may LRT o MRT, malilim dyan, may halaman, puno-puno, hindi sila makikita dyan. Tsaka alam nila na walang ganong pupunta dyan dahil kalsada, kung sino tumawid dyan, masasagasaan talaga dyan. Di nila alam na pinupunta ng MMDA yan araw-araw, sine-check if malinis. Minsan kasi ginagawa ng pwestuhan dyan na rin dumudumi dyan na tumitira, nagbibisyo. Baga hindi natin alam ang tayo hindi na tayo antay sa mga
kapwa natin mahihirap. Baga, nilalagay lang natin sila sa lugar. Kasi kung hayaan lang natin ng ganyan yan, is patuloy na magiging ganyan, marumi. Magiging dugit yung kalsada natin, tsaka yung lugar natin. Diba? Pangit tignan. Hindi maganda. Kailangan talaga nandun sila sa lugar. Kung meron ang gobyerno natin, meron mga pabahay o merong mga dapat sila na i-relocate, meron silang na tinatawag na baga doon sila ilalagay lahat. Kaso ang pagkakaalam ko may iba kasi binigyan ng mga bahay o pabahay, binibenta rin. Kunyari, binigyan ng bahay sa Bulacan para hindi na sila tumira sa kalsada o palaboy-laboy dyan. Ngunit mga ilang buwan lang ay malalaman binenta yung bahay. Balik uli sila sa kalsada kasi dahilan nila binigyan nga sila ng bahay sa malayong lugar, wala namang malayo ra yung palengke, diba? Wala ro kuryente, walang tubig, pero may bahay. Pagka malayo sa hanap buhay nila, hindi sila makapaghanap buhay ng maayos dahil yung hanap buhay daw nila is nasa may parting Maynila, wala sa parting probinsya kasi nilalagay sila sa mga lugar ng Bulacan Ayun ang nirereklamo nila. Ngayon, binenta nila yung bahay, karoon sila ng pera, balik uli sila ng Maynila sa kalsada. Parang ganun na ganun din yung tulad ng eksena sa Divisoria, yung mga informal settler sa Divisoria, ganun na ganun din yung doon. Yung balita doon na interview ng ating vlogger na si Calzada na bakit sila natutulog sa kalsada, wala ba silang bahay, binigyan daw pala ng pabahay, binenta pala. Katwiran nila mahirap nga raw buhay doon sa lugar na pinagtapunan sa kanila dahil wala raw hanap buhay daw doon. Kaya makita nyo sa lansangan maraming mga informal settler. Kayo na humusga. Ang MMDA natin sa totoo lang nagsasawa na rin talaga sa mga informal settler na yan. Lagi silang nakikipagdebate dyan, kasi nagkakaroon ng insidente na gulo. Hanggat maaari ayaw ng MMDA ng gulo, hanggat maaari yung nasa tamang pagpapaalis sa kanila, nasa tamang pakiusapan, sa magandang way na may pag-usap. Kaso meron talaga na matitigas talaga, lumalaban talaga. At minsan bumurahin talaga yung MMDA at pagsasabihan ng hindi maganda. Dahil nga nahahakot yung mga gamit nila, tulugan nila. Titingnan naman yung tsura. Kayo na humusga, may kariton pa. Di ba highway yan, ng mga, di ba? Ang nakikita nyo na hindi nababago yan, talagang dati na Baga kayo nung humusga, ano ba magandang alternatibo na para talagang maalis na sila dyan sa Tingnan nyo naman di ba? Na baga kahit kayo ang sumama sa clearing operation, lumagay sa MMDA, araw-araw nyong makikita yan. Na baga hindi nyo alam kung maawa pa ba kayo, o maiinis, o maasar. Kasi yung iba pa rin talaga na sa actual ka na pangyayari doon mararamdaman na mas may mga nagko-comment sa natin mga kababayan na dapat hinahakot yung mga dapat tinatanggal yan, na ganyan, ganito, ganun, diba? Hindi naman ganun yun na ganong kadali na kasi pag nandyan kayo sa actual na mismong clearing is maghahalo yung emosyon nyo dyan. Pag napapanood nyo lang is maiinis talaga kayo, maasa. Pero pag nandyan na kayo sa actual na yan makakaramdam din kayo ng konting awa kahit pa paano, diba? Mag-aalo-alo na, maiinis ka na, maasar ka na, maawa ka na, hindi mo na alam kasi paulit-ulit na lang Ngayon awa mo napapalitan na minsan ng inis, na asar ka na dahil pinagbigyan mo ng maraming beses yung kabaitan mo, parang inuubos na rin pasensya mo. Parang hindi ka na ginagalang, hindi ka na nire-respeto, na parang patuloy sila sa ginagawa nila, parang gusto na mangyari, itigling sila ng itigling. Hindi naman pwede talagang mangyari yun, na ang gobyerno susunod sa kanila. Kasi kung hindi susunod sila, kung pababayaan na ng gobyerno yan na ganyan, ako, magulat kayo isang araw yung EDSA na Center Island na yan, puro squatter na yan, mga nakatirik na yung bahay dyan. Squatter sa gitna ng kalsada, isang hilera, sunod-sunod. Ganun ang mangyayari dyan pag hindi pinuwersang alisin nyo dyan. Tingnan nyo naman,
ruwis buhay yung MMDA natin na tumatawid dyan. Dito kahit may mga mabibilis yung mga sasakyan dyan, mga bus, jeep, kotse, halo-halo na is nililinis talaga ng MMDA yan. Yung mga sulok-sulok dyan kasi yan ang trabaho nila, at minsan papaaway pa, magkakagulo pa. Magkatrabaho lang mo talaga, walang personalan.